beat of my heart will sing praises to you, my Lord. Every beat of my heart will give glory to you, oh my Lord. Tagalog! Bawat tibok, bawat tindig ng puso ko'y alay sa'yo, Panginoon. Bawat tibok, bawat tindig ng puso ko'y handog sa'yo, Panginoon. Good day to all you. Hallelujah, hallelujah. To all people of God who fears the Lord. Amen. 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 To all our dear viewers and listeners, I believe that today we are receiving God's favor. Amen. 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 This is Sister Julie Negapatan welcoming you to our program, Bawat Tibok ng Puso, Worldwide Prayer Word and News Updates Ministry. I just would like to share with you some passages telling about the goodness of God to those who fear Him. In Psalms 34, I'm going to read this in Tagalog version. 34, verse 11 to 18. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na si Yahweh ay dapat sundit igalang. Hallelujah. Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Di lamang pigilin sa paghabi ng kasamaan. Mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon. Sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama, siya'y tumatalikod. At sa alaala, sila'y mawawala. Agad inirinig daig ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. 18. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. To God be all the glory. Amen. Hallelujah. Amen. Good day, Pastor. Good day to all you. I'm Pastor Jose Aaron Negapatan. Okay, this is my verse of the day. James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. James chapter 1 verse 5. So, you ask God for wisdom and knowledge. I pray for our government officials. I pray for every day, bawat tibok ng puso, every bit of my heart. I pray. Amen. The Lord give the wisdom and knowledge to handle our country. Praise the Lord. Good day. Amen. Amen. Oh, yes. Good day, everyone. Good afternoon po. Isang magandang araw po ba sa bawat lahat? Amen! Maganda po talaga. Alam ko na may mga emosyon ngayon na medyo hindi mapalagay. Maya, lockdown na yun. Ating mapag-usapan yan mamaya kung ano ba ang mensahe ng ating Panginoon tungkol sa mga bagay na ito na nangyayari sa atin. At salamat, tutok lang po muna kayo dito upang marinig natin ang mga bagay na ito. Okay, magandang araw po muli and God bless you habang nakikinig kayo sa amin. This is Pastor Reno. Welcome kayo sa aming program. Tutok lang po. How is everyone? How are you, friends and mga kababayan? Mga kapatid sa Panginoon? But of course, meron tayo dito mga shout-outs, no? Ayan, nandito si Camille, Sister Camille. Ayan, namumuna si Sister Camille. Alright. Diyan po sa Rodriguez Rizal. And also with her is Jenny Kalimlim Narda. Yan, si Rosel. At si Ate Evelyn, hello to you all. Yes. Waving po, diba? And also, Pastor Israel. Maghapon sa gawain yun. Jasser Estrella, ang ating chairman ng ating provincial bureau, ng media bureau ng Rizal po. Yan po yan sa Kapitolyo.
good day sa iyo at sa yung ating mga kasama diyan sa Kapitolyo ng ating province of Rizal. Ay, yung suki natin si Pastora at Sister Andrea. Sister Andrea. Yes, hello to you. Pastora, hello po. Isang masarap na tanghalian para sa inyong mga nanananghalian. Thank you very much. Nyo? Mapagpalang tanghali po, Trio Tagapayo. Again, hi, Sister Andrea. Let's open this in with a prayer. Yes. Hallelujah. Hallelujah. And also we have here greetings, birthday greetings. Amen. Baka hindi natin mabanggit, ano? Tinawag pa yan kanina. Tinawag pa kaninang umaga to. Please greet si Eric Torado. Yes. On August 2. Yes. Yan po ay kanyang birthday. Happy birthday to you. At hello then to your wife, Nadine Torado. And the company of J&T. Management and staff, hello po and good Yes. afternoon. Blessing. And to Ate Beth Bantaya Rabahal, happy birthday on Lapit-lapit na. 6, no? August 6. So, malapit May birthday pa, lang. classmate ko ngayon. Classmate, Sir June. Oh, Classmate ko yan ng elementary. Sir June, dyan sa Rodriguez Rizal. Okay, yes. God Happy bless you all birthday. po. Mamaya po ay makakasama natin sila sa panalangin, ano? Sa atin pong kung makikita at maisip po natin ang kalagayan ngayon ay it's getting, no? Alam niyo na, worsen sa tingin ko. Our people are confused. Talagang confused. Talagang anyway, bago natin banggitin yan, pa-shoutout now kay Miss Angeline Moso, according to kami. Okay. How is your baby, Sister Camila? Kaya lang siya, bagong may baby siya. Evangeline, hello. I don't know kung ito ay sister-in-law or or yung mama. Evangeline mo also. Well, hello po, hello. At God will keep us all safe po. Yes. Kung makikita ko, kasi kanina nabigla ako, no? Doon pa lang sa highway ng Montalban ay talagang punong-puno na ng sasakyan. At hanggang dito sa pagpasok ng Novaliches ay tuloy pa rin. And the checkpoints are being set up na at this very hour, no? Nadaanan namin at bigla nga nasabay pa sa Monday at talagang ito nga ito pressure talaga ito sa mga tao kasi mamaya na yung pagbabalik ng ating probinsya ay the NCR, the Rizal, Bulacan, Laguna. Yan ang pagbabalik sa MECQ. Buti na lang at hindi ACQ, pero whatever it is, kung ano man talaga ay still in ECQ, as sinasabi nating modified ECQ sa kanilang term. At ang nakita lang natin dito ay napakabilis ng desisyon, at hindi na kaya nakita natin na Monday medyo alam naman natin na the people are rushing para magtrabaho, pumunta sa kanilang mga companies, and then sa highway nasabayan nitong ganito, kaya yung iba ay yung luckily na may pambili, mga pagkain ay magsisimula ng namili na rin. Kaya ito nga yung ating sentimiento na nakita natin agad na napakabilis at saka ito nga yung sana at least 1 day or 2 days the announcement para may makakilos ng paghahanda ang mga tao, kasi yung iba nagnanais ng nag-report sa trabaho kung ilang weeks ago and then babalik ulit sa ganito and then mas gugustuhin na nilang umuwi kagad ng kanilang mga pamilya. Kung medyo malayo, nasa karating probinsya, ay talagang kaya expect yung traffic ngayon. Kaya mga kabayan, yung mga may gagawin dyan, go down the streets para punta na agad kayo o magbiyahe na kayo ngayon kaysa abutin kayo ng mamaya ng MCQ. Alright. This time I would like to just talk about this pastor dito po sa 17 about the fear of the Lord, yung matakot, may pagkatakot sa Panginoon. Mababasa natin dito I will teach you the fear of the Lord.
dito sa Psalms 34, verse 11. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves the life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Yeah. No, yung telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Yung nangyayari ngayon wala akong nakikitang peace ngayon, Pastor. Yeah. At talagang yung word na lies, papasok na pasok dito. And the eyes of the Lord sa 15 are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil. Those who do evil, to blot out their name from the earth. Ito kasi yung cut off, body cut off ito. Yeah. Blot out their name from the earth. Buburahin, as in. The righteous cry out and the Lord hears them. Amen. No, anong pa ba? Kailangan magpakatotoo na po tayo. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ito na po tayo. Ito nakikita ko rito. Kaya yung aking pag-aaral kanina ay mga kabigatan at kalituhan ng mundo ito sa mundo. Talaga, Pangyayari sa mundo ito. and people once answer talaga yun nga yun, nagtuturn sila, ano ba talaga yung nangyayari, itong mga pangyayari ito ay nagbibigay dagdag sa katanungan sa sitwasyon natin ng mga tao, especially na ako talaga nalulungkot ako dahil nakikita ko ang mga tao. Yung kanina nga, yung nasakyan kong tricycle, pupunta ako doon sa church, alam ko na doon yung sasakyan natin. Talagang kita ko na sabi niya sa akin, Pastor, balik na naman tayo sa ECQ. Pwede ba kaming makabiyahe? Sabi ko, nabasa ko, hindi. Sabi niya, bago pa lang nakabawi, ito na, ganito na naman. Ganoon. Sabi ko, ito nga yung ito nga yung nagbibigay ng pagkalito sa mga tao sa ngayon. Kasi talaga namang ito nga, according sa DOH, 100,000 na yung infected, COVID cases. Ito ba lahat ay, ito nga yung ating tinatanong, ito ba lahat po ba talaga ay COVID case, COVID cases, meron din kaming mga kakilala na may namatay sa other causes. One is yung sa severe yung asthma niya. Merong heart attack. Bata pa siya may asthma na siya. Meron sa heart attack, and then yung yung death certificate are result ng niya attributed to suspected COVID case. So baka ganito yung nagpapalaki ng data na to, at talagang some people alam kong naniniwala, and others are not believing in this in this tally na nakikita natin. Yes. Kasi sa sobrang dami ng 100,000 baka makita natin kadalasan sa mga barangay natin talagang puro gano'n. Pero actually, yun nga, yung nahihiwagaan tayo. Pero ito lang muna. Okay. Siguro I want to sing for the Lord. Awit po tayo sa Panginoon, Pastor, yung ating tutok lang pa. Usapan natin yan later. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti pa rin ang Diyos sa lahat ng mga Ang Diyos ay mabuti. May pagpapala sa nagtitiwala. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Di ka iiwanan, lagi kang sasama. Palaghoy chapter 3 verse 25. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. May pagpapala sa nagtitiwala. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Di ka iiwanan, lagi kang sasamahan. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Dinidini niya ang aking dalangin.
Ang Diyos ay mabuti sa akin. Sa mata sa tinig, Panagoy chapter 3 verse 25, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. May pagpapala sa nagtitiwala. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Di ka iiwanan, lagi kang sasamahan. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Dinidinig niya ang aking dalangin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Mabuti pa rin po ang Diyos. Amen. Amen. Mabuti pa rin ang Diyos. Ano? Minsan akala Thank you, po Lord. natin- Hallelujah. Lord, i-bless mo naman yung Hallelujah. taling mga Amen. Amen. nawa ay huwag na rin pigilan pati worship, sir, no, sir? Oo. No, sa totoo lang po, araw-araw kami nag-worship, wala po nagkasakit sa church. Amen. Totoo po Wala po yan. nun. Yung hindi na parang church, po nagkasakit. Pero, oo. Nagano naman tayo ng social distancing. Social pa rin. distancing pa rin May mga tayo. face masks May mga naman face mask tayo, lahat. no? Alright. Sana huwag pagbawal sa nasa. With regards dyan sa awitin yung yan, yung kaya ang Diyos ay mabuti, talagang ito ay lalo na at ganito yung sitwasyon na nararanasan natin. Yes, sir. Yes. Talagang makikita mo, mahirap unawain, mahirap kantahin. Yes. Kung ikaw ay may ganitong krisis, may problema ka sa buhay, and you are singing ang Diyos ay mabuti, ay nagko-conflict yan, pero rest assured kasi kayo na the Lord is on the move. Kung ano man yung pinanalangin nyo sa Kanya, kung dinalangin nyo, yung request nyo sa Kanya ay maaring sa lalim ng pangyayari sa iyong buhay ay hindi yan ganon agad-agad na Amen, amen. may kukorek ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos ay have patience on the Lord, kasi rest assured lang na put your faith in God at siya ay at work. Opo. He is rearranging whatever yung mess na nagyayari sa buhay mo, rearranging siya. At sabi nga natin sa ating paniniwala sa Diyos ay pupunta tayo sa sitwasyon kahit gaano kalalim yung kinabagsakan natin o nadapa man tayo, ay itatayo niya tayo sa bandang huli. Ito ay tutungo pa rin sa kaputihan natin. Amen. Yes, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Alam niyo, pag-uusapan lang natin yung ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, minsan hindi natin maintindihan kung paano tayo magre-react, doon sa pangyayari sa ating nararanasan ngayon, paano tayo magre-react na ang positive, paano natin i-react siya in positive way na ang Diyos ay mabuti. Sa totoo lang po, one time, siguro mga 10 years ago, meron pa akong pastor na na-meet, friend of ours, ito si San Mateo pastor. Namatay po ang kanyang misis, inaawit po niya yung ang Diyos ay mabuti. Kaso, patapamamatay lang yung misis niya. Kaya namatay naman yung anak. After a week or more, mga 2 weeks siguro, less than 2 weeks, sumunod naman yung bunso niyang anak na pinakamamahala, anak na lalaki yata yun. At kinakanta pa rin niya, ang Diyos ay mabuti. Parang hindi ko malunok yung laway ko kasi parang ako naiiyak. Paano niya kakantahin? May ganun ang kalalagayan niya. Kaya kinakanta niya ang Diyos ay mabuti. Opo. Kaya nga sa Panagoy nasulat yan Panagoy chapter 3 verse 25. Ito yung panahon na sobrang paghihirap. Sobrang paghihirap ng Israel. Hallelujah. Hallelujah. I remember a story, everyone knows yung what happened to the Titanic, Ay. na yung barko niyan ay during those times ay believed to be unsinkable, sa kanyang being built sa
sa laki niya at sa kakayahan niya. Na yun nga, naniwala ang mga tao no, na talagang ito ay unsinkable. Yan, according to. At may isang tao na yung kanyang pamilya at anak ay nandoon yung kanyang asawa. 2 anak ay sa voyage na yun. First and last voyage of that famous Titanic. At kasama ron sa casualty o mga nasawi doon. Nakita mo na later on na found out na ito pala ay believer ng Diyos, ang tao na to. At doon makita mo lang siya, nung interviewin siya sa pangyayari. Famous kasi itong tao na to. Political leader din sa bansa na yun. At tanongin siya, anong nararamdaman mo? Ano ba ang ano mo? Nagagalit ka ba sa Diyos sa pangyayaring ito? Ngunit ang sinagot niya ay, sabi niya, it is well with my soul. You know that song kay Sandy Patrick, it is well with my soul. Ito ay makakabuti sa aking kaluluwa. Masakit man ito sa akin, pero alam ko mas makabubuti ito sa aking kaluluwa. Nakikita niyo po yung pananampalataya ng tao na ang Diyos ay talagang yung kanyang plano sa tao ay para sa ikagagandaan. Kaya talagang kung hindi lang magpapatuloy ang tao sa paggawa ng masama, ay talagang gaganda yung kanyang buhay o dadalhin niya sa Panginoon sa sinasabi niya, you are my shepherd and you will bring me to green pastures. Kaya maganda yung makita natin, exercise natin yung paniniwala na yan kahit ano pang mangyari sa buhay natin. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Alam mo, nakakagaan ang pakiramdam yan, na lumalakas din kami dyan. Sa totoo lang, mga kapatid, ito po ay panahon ng mga puro paalala sa ating lahat. Kung magbabasa po tayo at babalik po tayo sa salita ng Diyos, maalala po natin na minsan nagsalita sa atin ang Panginoon. It just happened na may pinagdadaanan lang tayo. Hindi lang, kumbaga sa alulod ay barado lang yung kung saan dadalo yung tubig ulan. Medyo barado lang. Kaya hindi talagang may mga pangyayaring ganun sa buhay natin na gustuhin man natin na talagang palakasin ang ating mga spiritual na buhay ay napakahirap sa iba. Pero ako naniniwala, mga kapatid, magpatuloy lang po tayo. Ano man po ang ating pinagdadaanan, tuloy lang po tayo kung saan po tayo nagsimula at mag-move lang po tayo. Kumilos lang po tayo ng ayon po sa salita ng Diyos. At naalala po ba natin, ito po ay paboritong-paborito ng mga naunang mga elders sa church namin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, marami po tayong pangangailangan ngayon, at minsan nagtatanong nga si Pastor Reno na sinong gustong pumunta sa langit. Talagang ang dami talagang tumataas ang kamay. Siyempre, sino bang gusto sa impyerno, pero may pa-shoutout na dyan. Naiisip ko nga ganito, sa church nga, hindi mo nagawang pumunta, Hindi mo nagawa, church pa lang yun ang pinag-uusapan. Hindi mo magawang gawin yung sinasabi na huwag mong kaligtaan ng pagtitipon na tulad ng ginagawa ng mga anak ng Diyos. Fellowship. Paalala po, mga kapatid, ang Diyos po ay sobra-sobra na ang ginawa sa atin. Let us do something for the Lord, Kung ano man po ang gusto nating bigyan ba natin ng pahalaga ang Panginoon, is your choice. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin, sabi ng Biblia, kung ikaw ay malahininga, ikaw ay malamig o malahininga, ano gagawin sa'yo ng Diyos? Paalala po, mga kapatid. Amen. Amen. Okay. Mapasyato. Sino mapasyato? Yung ating pong oras, alas 12:35. Sino mapasyato ngayon? Si ating beautiful Angel Carcamo. Hi, Angel. Hello. Hi. Happy watching. Happy viewing po. So, Richie, Sereno, Vicente,
Oh, yes. So, parang ano yan? Watching from Camarines Norte. Gandang tanghali po. From Kamusta na Talisay, kayo? Camarines Norte. May the Lord bless you always. God is good all the time. Salamat din po sa inyo. At panatili po. Nawa tayong magkakapiling na tulad dito at magkaroon ng panalanginan at magpapalakasan, syempre. Yeah. Pa-shout out daw kay ate dito, no? Kay ate Evelyn. May nagpapa-shoutout. Grupo ito, grupo nagpapa-shoutout. Yung mga medical practitioners. Wow. Nagpapa-shoutout ng break. Okay. Ito lang ang katanungan ko po sa inyo, medical practitioners. I was once a soldier. Kami po sa battlefields ay napakahirap. Hindi ko na lang po mailarawan. Lahat ay pwede na, hindi ko mai-describe and complete yan. Pero we never ask for break. We never ask for break sa gobyerno. Lalo na, mag-a-ask kami ng break at ipakukulong namin o ipaka-quarantine namin ng mga tao para hindi mabiktima ng insurgency o secessionist na yan. Mga communist na yan. We just did our job. Whatever happened, we did our job in exhaustion, in so much pressure, in a critical being killed or whatever, soldiers. We never asked for break. We just did our job. Sana anong klaseng panawagan po yan? You wanted a break? Mag-break kayo. Kaya-kaya nyo yan Hindi naman kayo nag-duty everyday Kasi may rotation naman ng duty Saka alam ko, I work in the hospital also. Kaya I know na meron kayong mga shiftings. Hindi ganun kayong actually that pagod na pinalalabas nitong kasamahan natin dito sa media or what. Hindi maganda yung shoutout nyo. At ang tao ay yes, makakapag-relax ka ngayon pero you put the public into pressure. Ngayon, alam nyo ang hirap ang tao ngayon maraming kulang, gusto makapagtrabaho para makabalik, makapaghanap buhay. Salamat po sa shoutout nyo. I love you. Sana kaya lang yan. We should be paying for everyone. Sereno, Vicente. Amen. Glory to God. Huwag tayong mabahala ngayon. May pandemya, lalo pa natin palakasin ang ating pananampalataya. Tama yan. Tama po yan. At okay, yun nga po yung sinasabi natin. Minsan, tayo po ay nadadaya, mga kapatid. Mas madadaya tayo kasi syempre, sasakyan natin yung sitwasyon ngayon, pandemic days, ngayon po, ano po ang dapat nating trabahuin dito? Ang faith naman nagagaling din sa Panginoon. Pero hindi naman ito lalago kung hindi ka nagbabasa at nagkakaroon ng communication sa Panginoon, hindi mararamdaman yun hindi po ba? So sa amin po, ang paalaala ay upang hindi po tayo madaya. Kasi sabi po ng Biblia, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. So yung kaalaman naman na po yan ay nagmumula sa Panginoon. Manalangin po tayo. Huwag po natin gawing pocketbook ang Bible, mga kapatid. Basahin po natin yan with the guidance of the Holy Spirit. Manalangin po tayo na tayo maintindihan po natin ang salita ng Diyos. At syempre naman, yung iba talagang inaantok pag nagbasa ng Biblia. But, ayun lang po, gawin po natin yung matutuwa ang Lord. Amen? Manalangin, walang patid. Katulad ng programa po namin, bawat tibok ng puso. Meron po kami mga prayer team. Worldwide prayer team po. Amen. At nagpa-prayer request sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang bansa po. At nag-request po ng panalangin sa atin. Pero glory to God, marami na pong answered prayers. Amen. At talagang ang Diyos ay tumutugon. Amen. Kaya magpatuloy po tayo. Kung sila pag gusto nais mag-volunteer sa bawat tibok ng puso, join us in prayers. Amen. 24 hours po may gigising. Amen. Yung mga naka-recover dyan, take time para pasalamatan ng Diyos. Praise the Lord. Hindi, number one si Sister Judy. Yung mga naka-recover. Ikaw number one. Ang laki-laki ng bukol niyan. Amen. After ng prayer, maniwala po kayo dito po sa left breast po, laki ng bukol. Pero after ng prayer,
Hallelujah. Amen. Lord. Kaya po pinapupurihan ko ang Panginoon. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, sa lahat po ng pinagdaanan kong kagalingan ko, Amen. mga kapatid, mula po nung ako po ay nagkaroon ng bukol sa left breast ko, nakakain ako ng sima. Nakakatawa man, pero ito po ang totoo. At yung maputol po yung aking kamay at yung naranasan ko pong makilot sa aking mga braso ay Amen. nagpapasalamat ako dahil lalo ko po tuluyang naisip na sa Panginoon ko gagamitin ang natitirang Amen. buhay ng Amen. lakas ko. Amen. At saka, what time po ang prayer meeting po? Diba? May prayer meeting po kami daily, 6 to 8 p.m. sa church. May prayer po, sa bawat tibok ng puso, may kanya-kanyang assignment tayo. Amen. At nakadesignate, at anong oras ka po pwedeng mag-pray. Amen. Amen. At maaaring may sasabay sa'yo, o maaaring ikaw lang. Pero, paniwala po kayo, marami pong nag-volunteer mag-pray. Amen. Mula sa mga bishops, pastors, workers, at Thank you po sa ibang lahi po, nag-volunteer po na sumama sa atin. Ang bawat tibok ng puso po ay dyan po nagmula sa ating pananalangin. Amen. Dyan po sa dyan sa 1 Thessalonians 5:17. Manalangin walang patig. Amen. Katulad ng ating puso po ay hindi tumitigil sa pagtibok. Dapat ganun din po ang ating pananalangin. Yan po ang mensahe ng Diyos sa Amen. atin. Praise the Lord. Okay, nagtatanong po dito si Richie Sereno Vicente. Ayan. What time po ang prayer meeting nyo? Actually, mas marami pa po kaming prayer hour, prayer time. Oh. Magbigay lang po kayo ng inyong Anytime. yung tawag dito, yung pong pangakong panalangin at makakasabay niyo po kami sa panalangin. Si Richie ay nagpa-fasting. Tama po yan. Ako po, pinigilan ako Amen. mag-fasting dahil pang 43 days fasting namin, pinigil po kami ng mga doctors and nurses. Pastor, pag mahina po ang inyong katawan, pagpalakas kayo kasi Malakas daw muna ang katawan mo ng katawan nyo sapagkat ang sakit at karamdaman na ito ay Yun ang right na move ng medical advice o mga medical. tapos salamat po kay Pastor Jeanette, Pastor Kasi Francia, head nurse yata si Sister Weng. Sister Jean. Jeanette Lingas po. Before we go on, mag-hello muna tayo dito sa ating mga sponsors. Okay. Si Ate Monet of Atlanta, Georgia. Ate Monet Anunciata. Si Ate Marilu Arnold Seganova. Yeah, Ate Marilu Ayan. Arnold Seganova. Si Kuya Ed. Si Ate Ed. Paula po. Ate Aida. Thank you po for trusting us again. Amen. And si Mr. John Dukan, our friends. from Korea. Our Korean friends. Si Mr. George Gibaraj. Ayan. Lagi mo monitor palagi yan. Abu Dhabi, Sa UAE. Yes, and Mr. Mark Ibanez Gabumpa, our Citizens Crime Watch Special Task Force Federation, Chief of Executive Officer. Yan, hello sir. Patuloy ka pong gumaling at patuloy ka namin pinapalangin. Amen. Si Sister Jeanette Lingas po, dyan po sa Cabanatuan. Hi. Kay you Sister very much. Hannah and Brother Paul, kay Sir Benji. Okay. At ganyan din po si Sister Weng Sedenya sa UK. Yan. Si ang Villanueva family. Yes, si Mr. Johnny C. House of Praise. Amen. Revelation Band. Of course, si Brother Pastor Armin Remojo family. At katatapos lang ng yung incoming, na 28th anniversary. Kahapon, yung mga classmate ko sa PNP ZAP, class 2-93. Happy anniversary kahapon. Yes. Amen. Hope to see you next year, not this year. Someday. Hindi natin magawa ngayon na tayo ay magtipon-tipon. Amen. Maganda sana yun in 27 years. Hindi naman sa battle karamihan. Yung maganda sa batch namin, hindi kami ganun kalaki during our stint sa field. Hindi naman ganun kalaki yung casualty namin. Yes, Pero really, itong natural na kinahinat na ng tao, yung physical death ay marami na sa kabats namin already gone, paid away. At yun na nga, sinabi natin. Nagre-reunion kami. Sabi ko, yung sa ibang mga classmate namin, attend kayo kung talagang may time kayo kasi habang mainit-init mga katawan ng mga kabady natin dahil wala na, pakonti na tayo ng pakonti.
Oo, talaga. Gano'n na nga. Oo. Okay. Happy anniversary. Alright, thank you so much. Thank you so much. Bawat tibok, Hallelujah. bawat titig ng puso ko'y alay sa'yo, Panginoon. Bawat tibok, bawat titig ng puso ko'y handog sa'yo, Panginoon. Sister Nelita, God bless to you, tagapayo. God bless you Sa too mga po. buhay niyo po, mga pastors. Ninita, Etable Gonzales. From Macau po yan. Our Macau, mga viewers natin dyan. Sister Nelita, hello. Hello. God bless you po. Also, nag-support sa atin din. Thank you very much for your support. Regional Master. Salamat po. At kami po ay patuloy po kaming nag-i-encourage sa mga kasamahan natin sa Panginoon, mga kapatiran natin na especially yung mga sa panahon ngayon, hindi po ba na tayo ay binububog na sunod-sunod na negative na kwento o balita. Pero ngayon po, ang trabahuin po natin ay kung paano po tayo individually na makakasiguradong mararanasan yung pangakong langit ng Panginoon. Isa pa pong paalala, para po sa mga members na hindi na umaattend ng church, dahil mga nagtatampo, hello po, kayo po ay mahal ng Diyos, no? Kung napapansin niyo po kayo ay hindi mahal, nagkakamali po kayo. No? Nagkakamali po kayo. Kayo po ay tinutuwid para po, doon nga po, kung babasahin natin yung first Timothy 3:16, is it, yung scripture ay para po, ginagamit po yan to correct, to rebuke, ano po? It's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God might be thoroughly furnished unto all good work. Kaya nga, kung atin lang, yan sana ang all in all. Very essential po ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Talagang yan medyo namamali po namin yun yung hindi siya essential. Parang hindi tama, no? Mas ito po ang kailangan natin, mga kapatid. At nanggigising po kami, mga kapatid, nanggigising kami na kayo po ay magbalik sa inyong gawain. Saan man po kayo napabibilang na church, ay bumalik po kayo. At kayo po ay, alala niyo po ba yung example ng isang taglamig na merong fireplace sa isang bahay at dumating ang isang pastor, no, hindi nagsalita sa isang elder na hindi na nag-church. Inilayo niya ang bawat kahoy at nakita ng matanda na wala nang apoy, hindi na sumisiga at ito ay abo na lamang. So ibig sabihin doon ay napatunayan niya, kinalingguhan, nag-church yung matanda, ang sabi niya, pastor, naintindihan ko na kung anong ibig sabihin ng inyong ginawa sa kahoy. Na kung yung pong kahoy na yun ay inalis mo sa lugar ng maiinit na bagay, mawawala po yung init nun at yung kanya tawag dito, yung pag-aapoy niya. Ito po ay reminder sa lahat ng nasaktan, lahat ng sumama ng loob, lahat nagkaroon ng hinanakit, lahat ng nakaranas ng mga magandang karanasan. Mag-move on po tayo. Ano po ba inaasahan nyo sa ginawa ng kaaway? Anong inaasahan ng kaaway sa resulta ng inyong desisyon? Ang naasahan niya ay aalis ka, hindi ka mag-church, hindi ka mag-pray, hindi ka magpapasalamat sa Diyos. Lahat ng mga negative na inaasahan niya, gagawin mo. Pero sa Diyos ka po tumingin. Napagtagumpayan na po ng Panginoon. Amen, amen. Na napako siya sa cross para sa atin. Wag po natin, reminder po sa lahat. Kaya mag-move on po, ha. Amen. Praise the Lord. Wag na po natin sakyan yung pandemic. No? Wag na po. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Iba po yung ating pamantayan dyan sa pandemic na yan. Kung dumating yan po ay may way out ang Panginoon, mga kapatid. Ano? Ang Panginoon po ay siya po lamang ang nakakakontrol ng buhay. Kung tayo po ay kukunin niya, iyon po ay nuloob niya, mga kapatid. Sabi nga doon sa 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice evermore, pray without ceasing. Yan namin in nakuha. everything, give thanks
thanks. For this is the will of God in Christ concerning you, concerning us. So ano man ang nangyari sa atin, negative man ito man ay mapapasa tayo at mapapaiyak tayo. Ito ay niloob po ng Bawat tibok ng puso. Gusto lamang yan tayong magpasalamat. Magpapasalamat tayo. Amen. Amen. Salamatan natin si Ma'am Karen. Kumusta na si Ma'am Karen? Namiss ko yung buhok mo, madam. Yeah, ang ganda yung nakaraan nila. Salamat po. Nag-iisip ako bumili nun, ha? Nakumpleto ba yung pasasalamatan natin? Yan pa ba? Amen. Nagpapapanalangin po dito sa atin. Na, yung atin pong GFM, yung Global Filipino, ano pa ba yun? Movement, okay. Na isama natin sa panalangin si Pastor Irene Balyatan, Hilario, yung kanya pong panalangin na maitayo po yung kanyang iglesia, yung church building po. Papanalangin din po natin ang patuloy, ang pamangkin na babae ni Pastor Francia Imperial, na talagang ito po ay burden na burden siya rito, at sa kanyang tiyahin, si Tita Zenaida Semana. Yung pamangkin po ay si Danila. Amen. Doyana. Pastor, may I request both of you to pray for our President Duterte and for Israel, for America, and I'm going to pray for this prayer request. Can you join us in prayer? Lord, thank you so much for the church building. You are the owner. You are the owner of everything. You are a rich God, you are powerful, Lord. So, sa iyo kami nagtitiwala. Wala po kami magagawa. Hindi namin kaya maitayo ang building ng church to worship you. But I know you have the way, Panginoon, para i-provide ito. Lord, I pray sa pamangkin po ni Pastor Francia Imperial and the whole Imperial family, Danila, Doyanan, and dalangin ko, O God, na patuloy niyang hanapin ka, patuloy kanyang maranasan, patuloy siyang mamiss ka, patuloy niyang maranasan na kailangan kanya, Panginoon. Lord, itinataas ko po rin sa iyo si Tita Zenaida Semana. Tinataas ko siya sa iyo, even yung aming mga sponsors, yung mga nasa abroad, sila Sir Jean, Panginoon, si Pastor Franz, O God, sila Ate Monet. Itinataas ko po sa iyo lahat ng mga taong ginagamit mo to bless us. Lord, I pray na you may bless them, O God. Salamat po sa sambahayan ng radyo ng masa. Use them as your channel of your love and channel of your peace, Lord. Blessing. The good news of salvation. Yes, Lord. Salvation to all viewers and listeners. Lord, narito po ang aking mahal na pastor, Pastor Reno. Ipapanalangin niya ang aming Presidente. Yes, Father, we pray. Hallelujah. We pray for the guidance in the decision making of our President Rodrigo Duterte. Amen. Hallelujah, Lord. Bless mo po Presidente namin. Lord, you'll be able to guide him in every decision he will be making for the sake of the whole country and the Philippines. Lord, it's a tough time. I know na it's very tough na nangyayari sa sitwasyon. We are seeing yung pressure sa mukha ng aming Pangulo. Nakikita namin ang pressure sa bawat kilos niya. Maybe, Lord, na talagang ang aming Pangulo I believe in myself, Lord, he is also being deceived. Yes, Lord. Yes, Jesus. For this very moment, he is also being deceived by these powers in the world. Lord, yes, na ito ang nagdadala sa aming bansa upang masadlak din sa ganitong krisis, Lord. Oh, Jesus. Ngayon, sana, Lord, i-guide mo siya na ma-realize niya na ikaw lang ang dapat naming balingan. Sa iyo lang namin ibigay ang pag-asa. Not to the WHO, not to Bill Gates, Lord, but to you. You're the only hope na sana ma-realize na ito lang, ikaw lang ang pwede niyong lapitan, Panginoon. Ito lang po ang aking ginadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Hallelujah, Lord. I pray also for all sa public servants, lahat ng na-elect, Lord, lahat ng napili ng mga taong bayan, Lord, mula sa mga senators, mula Vice President namin hanggang sa mga senators, governors, and mayors, and congressmen. Hallelujah, Lord. Please give them Lord, ng maging open sila sa pagtulong at pagsaway, Panginoon. Sila ay maging matatag sa pagdidesisyon para sa taong bayan, hindi pang personal nila, Panginoon, na pangangailangan. I pray, Lord, bigyan mo sila ng wisdom and knowledge na kung saan uunahin ka.
Hallelujah. At Lord, ang pagtulong lalo sa mga mahihirap, Lord. Lord, please, at tulungan mo ang aming bayan. So, Lord. Dakilang Ama, ay nagpapasalamat ko sa iyo. Katulad ng aming pag-worship sa iyo araw-araw. Amen. At pananalangin, bawat tibok ng puso, wala pong nagkasakit sa amin. Walang nagka-virus. Pero Panginoon, yung mga palamig-lamig sa gawain, yung pa po, Panginoon, ang nagkaroon ng problem. Pag dinadalain ko, dakilang Ama, nawa, Lord, wala na pong virus, Panginoon, dito sa aming bansang Pilipinas. Amen. At sa lahat ng bansa at sa buong mundo, Lord. Amen. Dinadalain ko, dakilang Ama, nawa, Lord, lahat na nag-bless sa iyong mga lingkod, Amen. nag-bless sa iyong programa, pagpalain mo, dakilang Ama, Lord. Binibless ko doon ang G12 family namin, Panginoon. Hallelujah. Pastor Ariel at Jesus our Great Shepherd Church, ang pinamilya kami. Amen. Tinulungan kami, inakay kahit inalalayan kami. Bless mo po sila. Amen. Salamat, Panginoon. Binibless ko po ang lahat na nag-bless sa programang ito. Yes, At Lord. lahat na nood. Alam ko, Lord, may nagsabi, bitin ang isang oras namin. Amen. Kaya Lord, kahit papanalangin lang at tayo pong humihingi ng prayer. Nadalain ko, Lord, kahit offline, mananalangin kami sa lahat ng prayer request. Yes, Lord. Salamat po. Ito po ang aking papuri pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Lord, tinataas ko rin po sa iyo ang Israel, ang Amerika, ang lahat, Panginoon, ng Korea. Lord, lahat ng nations, all nations be yours, Father God. We dedicate, we offer to you all the nations. And I pray, Panginoon, na Jesus Christ Family Church ay patuloy mong patatagin, palaguin, at painitin palalo sa paglilingkod sa iyo at pagkilala sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Pastor, meron akong narinig na topic dyan. Prayer kanina. mo. Ang ganda ng prayer about Israel and the nation. Praise God. Amen. Hallelujah. Unfortunately, ay hindi lahat ng bansa ay sinasamba ang Panginoong Hesus Kristo ang Diyos. Hindi lahat ay kumikilala sa Kanya. At yan nga, kung matatandaan natin, ang panahon ng during World War II, the Nazi, under the leadership of Adolf Hitler, paano ba siya nakapatay? O paano niya sabihin na naka-annihilate siya ng almost 6 million Jews? 6 million people. Hallelujah. Hindi ito talaga yung i-separate natin ito sa casualty na nagawa niya through his war machine, yung mga tanks, mga airplane niya, war materials, na yung mga soldiers ng iba't ibang bansa na sinakop din niya. I'm referring only to the Hudyo, o yung mga Hudyo, the Jews. 6 million of them. Ano ba yung method na ginawa niya para isipin niyo na compel niya yung buong 6 million, na systematic niya, naipon niya. Ano ba yung method? Bakit niya naipon yung mga tao na ito? Kasi kung alam nilang papatayin sila, ay magtataguan ito. Magpapakalayo-layo ng gusto. But unfortunately, hindi ganoon. May isa siyang method na ginawa. And what is that? What was that? Very effective method na ginawa namin. Ito yung sinasabi natin, deception. Pinaniwala nila ang mga Hudyo, ang mga tao na yon, na meron silang plano na dadalhin sila sa isang lugar para for confinement lang, para iiwas sila sa gera. They loaded them to the trains, mga trains na ganun. Maraming trains na yan. Trains na ginamit para maisakay lahat yung mga Hudyo, bata, babae, 6 million of them. And then, pagdating sa camp, doon na, ginutom hanggang mamatay. Yung iba sa mismong loob ng tren, pinoison gas sila doon, sinunog sila sa generators. 6 million by using the method called deception. Yes. And my topic for today is about this deception. Yes. And according to 1 Timothy, kayo po, pwede niyo buksan na yung mga Biblia and go with me. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. The Bible says in verse 1, the Spirit clearly says that in the latter times, some will abandon the faith. Nangyayari po sa ating mga nanlalamig sila. Sa mga trahedyang ito ay marami nang nanlalamig. Ito yung sinasabi natin na
Ito nga, ang naging dahilan hindi pag-attend sa mga churches. Wala Pastor, sila. can I read this, Pastor? Yes. Babasahin ko po sa Tagalog. Maliwanag ang sinasabi dito po sa 1 Timothy 4 verse 1 to 2. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Yes. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Okay, tinapdol mo na. And then, yun nga, ito ang kasunod. Itong paksa ko kanina. Some will abandon the faith and will follow deceiving spirits. Ito na nga yung sinasabing deceits. Mga panlilinlang. And this is happening, sinasabi, in the latter times. I'm referring to a global deceit. Ito nangyayari. Ito si evangelist. My favorite also, ito si Pastor John Hage. I'm an avid follower nito sa kanyang mga articles na ipinopost niya. Ay talagang natutuwa ako makinig saka doon sa kanyang anak. And in verse 2, doon ulit sa binasa natin, 1 Timothy chapter 4 verse 2. Such teaching will come from hypocritical liars. Yan, mga sinungaling, mga kasinungalingan. Ito ngayon nakikita natin, kasinungalingan. Mga manhid ang budi. Ito yung nagpapalugmok sa mundo ngayon. I'm referring to this kasilungan. Alam niyo kung ano to. At ito nga, imagine yung nangyayari na ito na sinasabi. Sabi nga natin ay marami naman nagsasabi rin ng mga medical practitioners, medical professionals all around the world. That this disease is very curable. 99.8 yata na curable. This COVID-19. Pero I don't know why nananatili tayo sa status na ganito. Sinasabi sobrang nakakatakot na ganito, kabilis makahawa. This is something to be looked upon ng mga tao. Bakit nananatiling ganito? Ito sa ating bansa. And sige, andyan ang mga tao, naniniwala na tayo, tinatanggap natin meron, yes, COVID-19. Hindi naman tayo ganun mahusay na medical professionals. And then, huwag na lang natin pabayaan, especially the ministers ng Diyos. I don't know why, pero bakit nakikita nyo ba ang sitwasyon ng mga manangaral ng Diyos ngayon? Na actually para sila nakikipag-usap sa ating Panginoon at inihahayag ang mga bagay na ito. Amen. Amen. It is being revealed to us through the Bible, to the very Word of God. Okay. And let's continue our reading. Ano ba ang command ng Diyos sa mga mangangaral ng Diyos? Ito ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 13 and 14. Basahin ko sa English muna bago basahin Sister Julie sa Tagalog. Until I come. And verse 13 po ito ay para sa mga mangangaral ng Diyos, para sa mga ministers of God. Habang wala pa ako rin. Until I come, devote yourself to the public reading of the scriptures of the Bible, to preaching and teaching. Yan. Ano po sa Tagalog, Sister Julie? Alright. Habang wala pa ako riyan, until I come. iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa lugar, sa harap ng mga tao. Harap ng mga tao. Sa harap ng mga tao. Hindi po social media. Hindi sa Zoom. Sa pangangaral. Sa pangangaral at sa pagtuturo. Ayan. Yeah. Okay? Ito po, sa 14, do not neglect your gift, your calling. Sabi rito sa 14, huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyon nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo sa iyo ng mga matatandang elders sa church. iglesia. Ginawa kang mga ngaral through their authorization na pinagkaloob ng Diyos sa mga elders at inanoin ka bilang mga ngaral. Amen. Do not, sabi, huwag mong hayaan, huwag mong pabayaan. Do not neglect your gift. Okay, calling. And 2 Timothy, another verse, 2 Timothy chapter 4 verse 5. But you, ito po sa English, but you, ito ako referring to ministers, mga ngaral ng Diyos, but you
Keep your heads in all situations. Endure hardships. Amen. Do the work of an evangelist. Amen. Discharge or fulfill all the duties of your ministry. Paalala po ito sa mga ngaral. Tumayo na po tayo sa pangangaral. Sa Tagalog po, ngunit ikaw maging mainahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Hallelujah, hallelujah. Yan ang trabaho natin, mga kapatid. Bilang itinalagang Praise the Lord. mga pastol, meron Thank you, Lord Jesus. Sinasabi natin, meron kang mga tupa na pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Sa mga pastors, tungkulin mo ito na palakasin sila lalo sa ganitong mga panahon. Sa'yo nakatingin ito. Sa'yo bumabase ng kalakasan ito. Pero kung ikaw mismo ay nagkukulong sa iyong bahay, masakit ng sometimes, katotohanan. But the truth will set us free. Amen. It's hard. Painful ang truth talaga. Pero the truth will set you free. Amen. Hallelujah. Gampanan po ninyo. Sinasabi, public reading of the scripture, public preaching of the scriptures, public teaching of the scriptures. Amen. Do not neglect your gift. Yes, Amen. yes, amen. Actually, may verse pa nga yan eh. Ano yung season or out of season? Yes, I-preach season, mo. out of season. I-preach mo yan. Crisis or out of crisis, especially this. Yes. We need to stand into it now. Amen. At very effective talaga yan. praise the Lord. Ito sa mga ibang bansang walang COVID. Tanzania, Amen. the president is a Christian. Sabi talagang kita mo na umattend ng church. Nagbibit pa ng drum. Amen. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Okay. Napakaikli po ng ating panahon at ating oras, mga kapatid. Mamimiss na naman namin kayo. We will see you again on Friday. Hallelujah. On Wednesday, on Wednesday. Monday, Wednesday, and Friday. Every Monday, Wednesday, and Friday. 12 to 1 p.m. At 12 to 1 p.m. Ngayon po ay magpapaalam po kami, panandalian lamang. At ito po ang aming mahal na pastoreno. Talagang okay. Talagang salamat tayo at yung Bagyong Dindo ay lumabas na po ng ating kapuluan. Amen. Amen. Pero mayroong isang masamang panahon mo naman na nabubuo and hoping, so pray para hindi na po ito maging isang ganap na bagyo. Pray. That's all we can do now. Pray para mawala na itong tula at makabalik tayo. Muli, maraming salamat sa inyong lahat dyan at tumutok at nakinig sa aming programa Bawat Tibok ng Puso, Worldwide Prayer Word Ministry and current news updates. At kami po ay nagsasabing, Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Jesucristo. hi! at muli nagpapaalala ako, hindi stay home, stay safe. Stay safe! Stay safe, Have faith. have faith. Have faith, yes. Mula po sa Sa inyong inyong lingkod, ang trio, taga-tayo! Bawat tibok, Bawat pintig ng puso ko'y alay sa'yo, Panginoon. bawat tibok, Bawat pintig ng puso ko'y handog sa'yo, Panginoon. bawat tibok, Bawat pintig ng puso ko'y alay sa'yo, Panginoon. bawat tibok, Bawat pintig ng puso ko'y handog sa'yo, Panginoon. Okay, God bless. God bless po.